Pangarap ng mga Gilas fans ang makapaglaro bilang local player sa Gilas ang mga kagaya nila Christian Standhardinger, Stanley Pringle, Stephen Holt, Cedric Bearfield at lalo na ang NBA player na si Jordan Clarkson. Paano ba naman kasi siguradong malaking boost sa Gilas kapag naging local ang mga yan para sa ating pambansang koponan. Bukod sa enough experience from US, karagdagang highlight opensa ang may tutulong ng mga to. Kaya lang pare-pareho ang kaso ng mga player na to sa Gilas, lahat sila ineligible dahil wala sila o hindi sila nakakuha ng Philippine passport bago mag-16. Samantala ang bansang Qatar na naging dahilan kung bakit nabuo ang Hagop Rule mukhang patuloy sa paglusot sa butas ng rule na to. Ayon sa FIBA, kahit na meron kang lahi o wala nang gusto mong irepresentang bansa sa FIBA sanction, maaaring mangyari yan basta meron kang passport bago ka mag-16 at yun yung bagay na inaabuso ng Qatar. Sorry sa word ha, pero matagal na natin itong napapansin sa Qatar. Noon meron na silang mga African at European sa lineup, lahat local ang status. Pero nito lang dalawang Amerika naman na nakitang naglaro ng sabay sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. At yan sina Mike Lewis at Tyler Harris. Ayon kay Sir Homer Sison, sinabi sa kanya ng FIBA source na isa sa dalawang Amerikanong nabanggit ay classified bilang local player. Kahit na wala itong lahing Qatari o nanirahan man lang na matagal sa bansang Qatar para mabigyan ng exemption. Gaya ng ginawa kina Greg Slaughter, Marshall Lassiter at iba pa. Lumabas sa ating pagre-research na ang tumatayong naturalized player ng Qatar ngayon ay itong si Tyler Harris, ang nakababatang kapatid ng NBA player na si Tobias Harris. Kaya lumalabas na itong nagangalang Mike Lewis ang sinasabing classified local player sa tweet ni Sir Homer Sison. Nang checkin natin ang background nitong si Lewis, sa Houston siya ipinanganak taong 1998 at naglalaro siya nung collegiate sa Duquesne University, isang NCAA Division I. After niya, naglaro na siya sa iba't ibang bansa gaya ng Germany, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Poland at USA. Pero taong 2022, nang unang maglaro to para sa bansang Qatar sa FIBA Asia Cup 2025 pre-qualifiers, kung saan nag-average siya dyan ng 22 points, 2 rebound at 1.7 assists per game. Hindi agad napansin si Lewis dyan bilang local dahil inakala ng karamihan na siya ang naturalized player ng Qatar. Pero nakalagay sa listahan ng mga naturalized players sa FIBA mula sa Wikipedia. Naturalized player si Mike Lewis, kaya lang makita kong pangalan ni Boatwright para sa Pilipinas. Agad akong napaisip na mukhang hindi ito accurate since pwede siyang i-edit ng kahit na sino. Pilit din tayo naghanap ng balita or article patungkol sa pagiging Qatari ni Lewis o naturalized player man lang, ni isa walang lumabas. Balik tayo after noong 2022, muling naglaro si Mike Lewis noong first window February at ngayon ding November window. At nagulat nga ang lahat ng kasabay niya naglaro si Harris. Tapos may Endoy Seidu pa na mukhang nagmula sa Africa. Ganon din itong si Babacar Dieng, Bobo Magasa at meron pang mga European name katulad nitong Faris Abdic at Nadim Muslic. Grabe, di ba? Yung mga African pwede pa nating maintindihan yan since merong history ang Qatar sa slavery, kaya may mga African sa kanila. Pero yung mga European questionable na, lalo na kung mga American pa. Very alarming na rin talaga itong ginagawa ng Qatar, di ba? Oo, hindi pa sila threat nung una dahil hindi naman ganun kagagaling yung mga European na naglalaro para sa kanila. Pero yung kalibre ng isang Mike Lewis ay kapansin-pansin na. Tinalo nila yung Iran after 9 years, tinambakan yung malalakas na bata ng India. Partida wala pa dyan yung ibang European na local ang status na naglalaro noong katulad ni Meho Haracic, Emir Mujicic at iba pa. Kaya ano na lang kaya magiging itsura ng lineup ng Qatar pagsapit ang FIBA World Cup 2027 since sila ang host country, di ba? Hindi sa natatakot tayo mga brody dahil sigurado ako na kahit paglaruin lahat ng mga minekos-mekos sa player ng Qatar ngayon laban sa Gilas ngayon, kumpiyansa akong liyamado pa rin ang Gilas. Ang akin lang paano nakakalusot ito sa FIBA. Naintindihan pa natin yung loophole noon na pagbibigay ng passport bago mag-16. Pero yung kaso ni Mike Lewis na biglang litaw at biglang local, dayaan na yan o kaya palakasan na, di ba? Kung ganyan lang din sana binasura na lang nila yung Hagop Rule tapos gawin na lang local lahat ng may tunay na lahi kahit na ilang porsyento lang as long na hindi ka pa nakakapaglaro sa ibang national team. Tapos yung mga walang lahi na sa ibang bansa lumaki, ang payagan lang nila ay yung mga born and raised lang talaga. Sa ganyang paraan tataas talaga ang kompetisyon hindi lang sa Asia maging sa buong mundo at dyan talaga magkakaalaman. Tigil na siguro natin yung mga homegrown lang, di ba? Dahil sa tagalan ng mundong Earth, marami na talagang lahi ang nagsalin-salin at ilan na lang din talaga ang may mga puro kung tutuusin. Kaya mga brody, anong sa tingin nyo? Dapat na nga bang tanggalin ang Hagop Rule? O mas sigpitan lang ang Hagop Rule para hindi abusuhin ng iba? Komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan.